pagod. Patulog. Tulungan na kita dyan, Cora. Bless ko, Nay. Ano din ako, Nay? Magpahinga ka muna, Nay. Ano po ko, Nay? Ano to? May pasulot. Ang sweet naman ng mga anak ko. May letter sila para sa akin. Nabasa na nila ngayon. Tayo babatihin si Mama. Dapat babatihin na. O, sa'yo na. Babatihin natin. Happy Mother's Day, Nay! Happy Mother's Day, love. Salamat mga anak. Welcome, Nay. 1, 2, 3. Ayan. Kanya. Nay, may inihanda po kami pagkain sa inyo. Ay, tama. Diyan ka na nagugutom ka na. Tumarik po kami, Nay. Nay, nandito po pala sila ate ng secretary. Ay, talaga? Oo. Ayan po sila. Sinarapan ko yan. Sigurado magugustuhan niyo yun, Nay. Opo na. Tay, opo ka na. Kuya, opo Buong pamilya, masaya at masiglang tahanan at magaan ang buhay. Nay, kami nagluto. Iyan ang lagay ng buhay namin. Buhay ko 2 buwan bago kami iwan ng padre at pamilya namin na nakasama namin ng mahigit 18 taon. Alex, parang awa mo na. Huwag naman ganito. Huwag mo naman kaming iwan. Huwag mo naman akong iwan, oh. Pasensya na. Ayoko na kasing itago pa. Ayoko na rin kayong lokohin. Gaya na din ang sarili ko. Patawad kung kailangan kong umalis. Cora, kala ko kasi mahal kita. Siguro noon, oo. Pero ngayon, nagbago na. Pagod na din siguro akong magpanggap. Pilit ang mga bagay na hindi na pwede. Cora, mahirap na ding ayusin ang mga bagay na nasira. Wala na ba talaga, Alex? Hindi na ba talaga kayang ipilit? Kahit para sa mga anak na lang natin, oh. Patawad. Sorry. Kung aalis ka, umalis ka na. Siguraduhin mo ka nang babalik pa. Cora. Alex, please. Huwag mo naman akong pahirapan, no? Huwag mo nang ipilit na manatili pa sa tabi ko. Kung ayaw mo na talaga, umalis ka na. Patawad. Hindi namin alam kung bakit bigla na lang umalis si tatay. Paulit-ulit kaming nagmakaawa na huwag siyang umalis pero hindi na siya muli pang lumingon pabalik. Iniwan niya si mama, ako, kami. Iniwan niya ang mga responsibilidad niya sa akin. Pinasa niya ang mabigat na pansanin sa akin at wala akong nagawa kundi gampanan ang papel niya sa pamilya namin. Kinailangan din naming umalis sa dati naming bahay at lumipat sa mas maliit na tirahan. Hindi na kasi kayang tustusan ng nanay ang lahat sa dami ng mga bayarin sa bahay. Simula nang lumipat kami ng bahay, nag-iba si nanay. Lagi na lang siyang nasasugalan, kaya't naghanap na rin ako ng trabaho para mapag-aral ko ang sarili at mga kapatid ko. Patong-patong na ang problema ko sa mga bayarin sa bahay, bayarin sa pag-aaral naming magkakapatid. At ngayon ay nangangamba din ako dahil baka hindi na ako makasama
sa Dean's List ngayong quarter. Napapagod na ako sa pagkakayod at pagtrabaho sa araw-araw, sa mga problemang pinansyal, at higit sa lahat, nakapagod na akong pinipilit ang sarili kong magpakatatag kahit ubos na rin ako. Di ako pwedeng magpakita ng kahinaan dahil ako na lang din ang ginakapitan ng sira naming pamilya, lalo na mga kapatid ko. Wala na silang ibang makakapitan kundi ako lang. Anong ginagawa niyo dito? Sinasabay ako pumasok. Ang dami niyong alam, mga kabibo talaga kayo. Magdadalawang buwan na din simula noong makilala ko itong mga may sayad kong kaibigan. Bago pa lamang kami naging magkakaibigan, pero parang ang tagal-tagal na namin kilala ang isa't isa. Sa kanila ako kumukuha ng lakas tuwing napapagod na ako. Sila ang kinakapitan ko kapag pakiramdam ko nanghihina at nanglulumo na ako. Sila ang pahinga at lakas ko. Sila ang tahanan ko. O, Tanya, bakit parang tamlay mo yata? Alam na nila, mama. Ha? Paano? Oo, yun ang sabi daw eh. Sino naman nagsabi? Magbuman lang dininay. Hindi naman sila maniniwala at isa pa, ayoko na rin tawagin tunay na ako. Gusto ko ipakita na kung ano talaga ako. Kahit na hindi nila ako tanggap dahil tibo ako. Oo, anong ginawa sa'yo? Pinalayas ka, sinaktan, binugbog. Oo, hindi naman sila katulad sa inyo eh. Ano yan? Kahit na hindi na ako tanggap, malay mo, balang araw, natatanggap din nila ako. Tama. Ano pa ba? Uy, Ali, ano na ngayon ba? Pinapagawa ka pa rin ng mga kamag-anak mo. Ito naman, syempre. Hindi na. Marunong na ako lumaban, no? naman si Ante. Tsaka di na ako mapayag na binubugbog nila ako para makunin yung perang kinubo ko through vlogging. Yes, that's my girl. Tama lang. Tsaka wala na ako pakit kung di lang ako tanggap bilang bading ako, no? At least may mga taong tanggap kung sino at ano ko. Tulad nyo. Yes, siyempre naman. Kukuha mo talaga. Pero sa to lang parang ang hirap kasi mismo natin pamilya, hindi tayo tanggap. Sunod ako. Ay, yung tuloy ako mga pali. Ang drama naman. Drama naman na. Kasi yung papa ko, parang hindi ako tanggap kasi babae ako. Kung mahina daw ko, no. Wala daw mabubuga. Bakit babae mahina? O hindi ko yan. I must know independent woman kaya. Ay, dito na. Alis kayo mga babae. Okay na umiyak kayo. Babae. Nakikita mo hindi nakikita ng iba. Pero kayo mga lalaki. Manghihina lang ang umiiyak. Pagod na rin talaga, no? Yung magpakunwari ka, naayos ka lang. Alam nyo, ang drama nyo. Mas drama ka. Madrama ka, okay, tara na nga. Ayos ka nga. Ayaw mo niya. Hindi ka tayo. Kuya, nandito ka na pala. Saan si nanay? Nasa pasagalan na naman eh. Denise, pakitawag niyo yung ate kuring mo. Pakitawag niyo yung ate kuring mo. Ate Purin, kakain na daw. Kakain na daw. Kakain na! Ano ba? Ayoko nga kumain. Hindi kasi sumasagot. Magsabi ka kasi kung kakain ka o hindi. Ayaw niya daw, kuya. Bakit? Ayaw ko ba? Sabi lang mag-cellphone. Kurin, kakain na. Kurin, kakain na! Kuya, ano ba? Bakit mo ginawa yun? Sabing kakain na kasi. Saksak niya sa bagay yung pagkain mo. Wala talaga kwento itong pamamahal. Hira na naman Denise. ako. Bakit? Anong ginagawa mo? Lalayas ka? Ha? Sige, lumayas ka! Talagang lalayas ako! Wala, kuya. Queen, ano ba? Bakit ba ang hirap niyong makaintindi? Ayoko nga, di ba? Bakit niyo ba ako pinipilit? Ayos ka lang ba? Hindi ka naman ganito dati ah. Sa tingin mo, magiging katulad pa rin ako ng dati? Matapos masira ang pamilya natin?
Alam ko na sinisipan ka ng dahil doon. Pero huwag mo naman sirain ang buhay mo. Balita ko, pababa na ng pababa ang grades mo eh. Imbis na pag-aaral ng mabuti yung inuuna mo, pagsa-cellphone ang inaatupag mo. Hindi nyo kasi naintindihan. Ipaintindi mo sa amin, Corinne. Sa akin. Dito naman ako, oh. Napagod na ako, ate. Pagsa-cellphone na lang ang tanging paraan para makaalis ako sa realidad. Sa pagsa-cellphone, nakakalimutan ko na. Nakakalimutan ko yung mga problema natin dito sa bahay. Nawawala sa isip ko na wala na tayong tatay. Nasira na yung pamilya natin. Tahanan. Oo, wala na tayong tatay. Pero nandito ba naman kami? Pwede kang kumapit sa amin. Pwede kang umiyak sa harap namin. Nandito lang naman ako. Dadamayan at aalalayan ka. Thank you, ate. Luna, pwede ba ako sumama sa grupo niyo para sa research? Ano pa kasi ako mag-grupo eh. Ano? Bakit? Sino ka ba? Kaya nga, sino ka ba? Who are you? Kaya mo. Di ko tinatanong ang pangalan mo. Like, ew, ayaw ko nang makagrupo sa research. Ayaw ko nga nang makasama at makausap. Kaya nga, you're so gross. Like, ew, saan ko yung confidence mo? Grabe, ang kapal ng mukha ha. Sino ka ba para isama sa grupo namin? Like, you're so nakakalawa. Ha? Ano? Tingnan mo nga yung sarili mo. Iba you're incomplete. Baka imbis na makatulong ka, maging pabigat ka lang. Kaya nga, at saka your family is poor, di ba? Saan ka namin tatanggapin? Oo nga, poor people are useless. They are so kadiri pa. Kakasuka ka. Gosh. Lumayo ka nga sa amin, baka you're carrying a virus na yung hawa pa kami. Can you please go away? Ay, bakit di lang kayo makapagsalita kay Angel? Pwede naman sabihin, masasama na siya, hindi lalayitin niyo pa siya dahil lang sa estado ng pamilya niya sa lipunan at dahil lang may kapansanan siya. Hoy ka din. Hoy, Denise. Pasuwasang-suwa ka sa business namin. Iba sa load, pakailamera. So true. You're so ever talaga. Bakit ka ba alam? Masyado kang epal. You're so mapapel talaga, eh hindi ka naman ako. Umalis nga kayo. Kakatsuka. Kaysa naman sa inyo na kung makapagsalita sa kapwa niyo kung mas parang mas nakakasuka at mas mabaho kaya mga ugali niyo. Are you protecting this poor girl ba? Kasi nga Pareho lang kayo. Oh my gosh. Poor people is so kadiri talaga. Hala, mahirap nga pala kayong dalawa, no? oo nga, mahirap ka lang, di pala. Kaya pala yung sumimik, mahirap. OMG, both of you are so gross kaya like, ew. Ano ngayon kung mahirap kami? At least hindi kami kakayan. Na porket may kaya, kung makapagsalita sa kapwa nyo, akala nyo kung sino kayo kataas. Pero sa kayo dyan, hindi mo kailangan maging paawa sa kanila. Wait, Denise. I heard your... Bye. Ano ngayon? Di ba you have no tatay na and your nanay is lalong susugal? So, basically, you have no parents na... OMG, wala kang tatay? Oh my God! Wala kang tatay? You're so kawawa naman. Gosh, mahirap ka na nga, you're bi pa. Tapos iniwan ka pa ng tatay niyo. You're so pathetic talaga. Buti pa tayo ay tatay. Kaya siguro kayo iniwan ng tatay niyo kasi nga bye ka. Haha, iniwan. Ah, walang tatay. I think you should stop it. Kaya nga Luna, baka sensitive na itong topic para sa kanya. Kaya nga, baka umiyak ka yan. Skandalosa pa naman ito si Chris.
Noon, kasi mother ko makikialam ako, nakialam siya eh. Tell me the truth, Denise. Kaya siguro kayo iniwan ng tatay niyo kasi nga bayad ka. Ang sabi ko, kaya siguro kayo iniwan ng tatay niyo kasi nga bayad ka. Iniwan niyo kayo kasi hindi kanya matanggap. Your father left kasi nga nasusukat sa mga kagaya mo. Oh my gosh, Luna! What did you do, Denise? Why did you do that? Sumusobra ka na, Luna. Sino ka ba para pagsalitaan ako? Akala mo na ang pakalinis mo. Angel, hanap ka na lang ng ibang pamilya. Hindi na ang gaya ng akaw mo. Hindi ka na-deserve kung kaming Denise. Nasa ko nga yung cellphone niya dito sobrang kinis ko. Ha? Bakit mo naman binasag? Kasi nga nagbibingi-bingihan. Ang babaw, diba? Ang babaw. Hindi naman tama na pinasag mo kagad yung cellphone niya. Mali mo, mahalaga talaga yun sa kanya. Sus, para cellphone lang eh. Aaron, tama man na nagagalit sa kapatid mo. Dahil sa inasta niya. Pero mali pa rin yun na sinira mo yung cellphone niya. Nakita ko rin naman eh, normal na magalit sa'yo yun. Ewan ko ba? Di ko na rin maintindihan mga ugali nila. Itong isa na gustong tumigil sa pag-aaral. Itong isa na laging balisa at wala sa sarili. Itong isa na laging nakatutok sa cellphone niya. Hindi ko na sila maintindihan. Pero Aaron, dapat di ka na yung reaction mo. Kasi malay mo, mas malalim pa na expectation. Bakit ganyan yung reaction nila? Kahit ako din naman magagalit pag sinira yung cellphone ko. Halos buhay ko na yun. True. Orange ko pa, girl. Una. Kasalanan ko din naman. Dapat hindi ako nagpadala sa emosyon ko. Saan ka pupunta? Ayun na ako, mag-uwi na ako. Walk out, isko. Ano naman ito? At si Bing, Nasa kwarto pa kuya. Nagpapahinga sa maraming pakiramdam. Denise, ayos ka lang ba? Kumain ka muna bago magpahinga. Mamaya na lang kuya. Denise, buntis ka ba? Ma! Ang sabi ko, buntis ka ba? Hindi po. Huwag kang magsinungaling at sabihin mo sa amin ng totoo. Hindi nga ma. Hindi nga ako. Bakit ka naduduwal dyan? Masama nga lang ko talaga ang pakiramdam ko. Masama ang pakiramdam? Ang sabihin mo, kay bata-bata mo pa, lumalandi ka na. Corinne, maaari bang huwag mo ng gatungan pa? Kapag ako, cellphone ng cellphone, hindi pwede. Pero siya itong kabata-bata pa, lumalandi na, okay lang? Aba, ang unfair naman ata nun. Corinne, please tama na. Denise, inuulit ko, buntis ka ba? Hindi nga ma, bakit ba ang hirap niyong makaintindi? Lumalandi? Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino ka. At ma, huwag kang magsalita na parang alam mo lahat. Parang mas nakatira ka pa nga sa pasugalan sa galang mong umuwi dito sa bahay. Anong sabi mo? Ang ibig ko lang sabihin, ma, wag ho kayong umasta na parang napaka-responsable niyong ina. Sugaran ka naman! Wala kang galang? Hoy Denise, tandaan mo. Nanay mo pa rin ako. Wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. Yun na nga po eh. Nanay kita pero hindi niyo ako pinagkakatiwalaan. At bakit ma? Sino ka ba para intindihin ko? Sino ka ba para respetuhin ko? Inintindi niyo ba ako? Nirespeto niyo ba ako? Hindi, di ba? Dahil masyado na rin kayong abala mula nung umalis si Papa. Di ba? Abala kayong ilog mo kayong mga sarili niyo sa lungkot. Hindi niyo nga ako... Hindi niyo na alam kung ano nangyayari sa buhay ko. Hindi niyo nga alam. Hindi niyo nga alam na minolestya ako ng sarili ko guro. At dirindiri ako sa sarili ko kahit hindi naman dapat. Hindi naman yung totoo, di ba, Denise? Sabihin mo, Denise. Denise, sorry. Hindi ko alam, Denise, sorry. Siyempre hindi mo alam. Hindi niyo alam. O diba? Kung makapagsalita kayo, wagas, pero wala lang din naman kayong alam. Kaya wag na kayong magsasalita na parang alam niyo lahat. Dahil hindi niyo alam. Pare-pareho kayong alam. Denise! Denise! Dalihan natin sa ospital! Dalihan nyo! Dalihan nyo!
Dok, kamusta na ito ang bumubuti sa kapatid namin. Maayos na po and no po, hindi po siya buntis. Kailangan natin magpahinga at kailangan din po natin mag-prevent yung mga dahilan ng pagka-stress niya. Eh, bakit po siya nagsusuka kanina? Tapos, pansin ko po nitong mga nakaraang araw, parang matangay po siya at Excuse me, hindi po porket nagsusuka ang isang babae. Matangay at cycle, ibig sabihin na agad na may buntis siya. These symptoms could also be a sign that a person is going through depression and anxiety. At ayon nga din sa mga sintomas na sinabi mo, katulad ng palagi itong balisa, hindi na siya magalang kumain katulad ng dati, at dahil na nakaraan siya ng sexual assault, this could be a sign na mayroong PTSD naman. PTSD? Yes, post-traumatic stress disorder. This is a type of disorder na gumana isang traumatic event katulad ng naranasan ng anak niya. At kapag naman sa pagsusumang sinasabi niyong sign na buntis siya, it is not a sign of pregnancy, but rather a psychological reaction after she experienced sexual assault. Ang mga advice ko lang ay kailangan niya agad mag-take ng therapies and medication para hindi na agad gumanay sa kanya. Ito, magkano naman po yung halaga na? Magiging prangka na ako sa inyo. Malaki-laki. From your hospital bills today to therapies and medicines. Excuse me po, mauna na po ako sa inyo. Salamat po. Nay, paano yan na tayo magbayad sa ospital? hindi mo kasalanan ko rin, okay? Hindi mo kasalanan. Tama na. Kuya, ano na plano mo? Huwag niyo mapakala. Ako na ang gagawa ng paraan. Ang mabayaran ng mga masandang sa physical ako. Aaron, kamusta? Bakit mo tambay ka? Ang hospital yung kapatid ko. Ha? Ilang kami na pagbayad sa mga therapy niya. Sa mga gamot niya, wala rin kami pera. Ang mga ilang presyo ng gamot niya. Saka gusto kong pagbayaran yung taong gumawa sa kanya noon. Aaron, duluhan ka na yung makahanap na mayroon ng pera. At makahanap ng sityo para sa kapatid mo. Magkano ba ang kailangan para mabayaran ng gamot at therapy niya? Ang sabi ng doktor, halaga daw itong 3 milyon. Ang laki naman natang bilyan! Dami naman yan. Kaya nga eh, hindi pa kasama doon yung bill niya ngayon. Magandang araw dito. Magandang araw. Ano may pagpipinsan ko sa'yo? Maaari ko kumamukoy yung hospital base ko ng kapatid ko. Anong pangalan ng pasyente? Denise Perez po. Sige, maupo ka sa minutes lang. Tapos, pakapanahan na lang po. Napakalaking halaga naman po pala nito. Malaki na. Sana kaya niyo. Dok, ano na po? Maraming salamat po. Salamat rin. Asan na kaya si Kuya? Hindi pa siya bumabalik ko na kahapon na. Ano na kayo nangyari doon? Baka magkahanap ng may ipapambayad. Pero bakit uwan na namutang? Ganun. At aalala lang ako, baka bumalik ko yung doktor para may stil. Wala pa naman katutayang pambayad. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko para sa ang mga sa ulit. Huwag kayong mag-aalala. Hindi naman matakasan ng kuya yung responsibility niyo. Denise, isin na lang. Pinag-aalala ko kanina. Hindi ka pa rin nagbabago ng sa akin kapatid. Denise. Kuya, ayos na ba? Ay, nalumang nga ng bahay. Kapag talaga na po, nabahan yung sakit mo.
Huwag kang makapatasa sa buwan. Dahil nakatandaan dito lang kami. Alam mo, wala nang babian yun, di ba? Iyan yung piniling desisyon kaya kailangan mo panindigan. Alam ko naman yun. Natakot lang ako manwala sa ibang pamilya mo masaya. Talaga bang hindi ka naging masaya? Kahit isang beses sa araw? Oo, may pinagdadaanan ka ngayon. Pero hindi ibig sabihin ng pang buhay ng sakit at kirot sa puso mo. Balang araw, makakaglit na din yung kalayangan sa tayo hindi mo nais mo. Oo nga. Hindi ka rin naman pagagayakan mo. Lakas mo pa doon mo, Aaron. Aaron, mag-usap tayo. Sa susunod na lang po. Huwag mo nang subukang magpalusot pa. Hindi na yan uubra sa akin ngayon. Sabihin mo sa akin ang totoo. Saan ka kumuha ng pera? Sorry po. Bakit ka nagsasorry na? Hindi mo naman ginawa kung anong iniisip kong gagawin mo, di ba? Hindi mo naman ginawa yun, di ba? Sorry po, ma. Kasalanan ko to lahat eh. Kasalanan ko to. Kung hindi na ako naging pabayang ina. Kung hindi na ako naging irresponsableng ina. Hindi mo naman to gagawin eh. Kasalanan ko to eh. Kasalanan ko lahat ng to. Kung hindi na ako naging pabayang ina. Hindi sana mangyayari to. Kahit iwan tayo ng tatay mo, hindi tayo dapat nagiging lugmok. Hindi dapat ikaw yung humihingi ng tawad. Wala kang kasalanan, anak. Ako dapat yung humingi ng tawad sa inyo. Sa iyo. Dahil sa dami ng pagkukulang ko. Sorry, anak. Babawi ako sa inyo. Ma. Positive po ako, ma. Ano? Positive po ako sa HIV, ma. Huwag ka mag-alala, anak. Gagawa si mama ng paraan. Ako ang bahala. Wala pong gamot sa HIV, ma. Pinihira lang po ang nabubuhay sa ganito magkaramdaman. Maayos din ang lahat, anak. Hindi na, ma. May awa ang Diyos. Gagawa si mama ng paraan. Hindi ko hahayaan na mawala ka sa mundo na hindi man lang naging masaya. Pero, ma, nakakamatay ang HIV. Noong una ay hindi pa namin pinapansin ang sakit ni Kuya. Ngunit halos nalugmo kami nang malaman na may HIV ito at may taning na ang buhay. Sorry sa lahat yun. Hindi mo kailangan na sorry na. Ginawa mo na kung ano yung tama. Tama na, anak. Pagod na ako na. Kung gusto mo magpahinga ka na. Alam mo na pagod ka na. Tama na yung sakripisyo na ginawa mo para sa akin. Magpahinga ka na. Mahal na mahal kami namin. Mahal na mahal ka namin, Kuya.
akong pinagdaanan. Puno ng sakit, Sige, lumayas ka. Talagang lalayas ako. pagsubok, Kuring, kakain na. at sama ng loob. Ang sabi ko, kakain na! Oo, mahirap, nakakapagod at nakakapanghina. Pero minsan, kailangan nating tatagan ang loob natin para sa mga taong mahalaga at mahal natin. Kahit halos ang lahat ng alaala na nasa isip ko ay puro problema lang. Hindi ko pa din makakalimutan ang mga panahon naging masaya ako sa piling ng pamilya ko. Nung buo pa kami. Noong hindi pa masyadong mahirap ang buhay kahit wala na si Papa. At kahit sa huling sandali ng buhay ko na nakasama ko sila. Naging masaya din ako dahil sa tuwing ang hindi ako makatakbo sa pamilya ko. Nandyan pa din sila, ang mga kaibigan ko. Kahit hindi sila kailanman naging totoo. At nabubuhay lamang sa imahinasyon ko. Ayos ka lang ba, Nay? Tayo mo pa pong bumalik kay tatay, no? Hindi, no? Hindi na. Baka nang-miss mo ko, Nay. Hindi na. Hindi naman ako umaasa na babalik pa yun. Iniisip ko lang na baka sakaling bumisita siya sa inyo. Lalo na nung nawala yung kuya niya. Baka sakaling bumalik siya at mabisita niya yung puntod ng kuya niya. Baka sakaling magsisi yun. Nay, paano po ba kayo nagkakilala ni tatay? Kwento niyo naman sa amin, no? Oo nga, Nay. Kwento niyo na dali. Kaya nga, Nay. Dali. Kwento niyo na. Hay, nako kayo talaga. Paano ba? Magkaibigan kami ng tatay niyo, si Alex. Beth! Nag-aaral pa lang kami. Kanino naman? Kay Anthony? Isang Ano beses ko namang na walang pagdesisyonan niyang umamin na sa lalaking matagal na din niyang nagugustuhan. Talaga ba? Bakit kasi hindi na lang ako? Beth, ano sabi mo? Wala, sabi ko bahala Nagpatulang ka. pa nga yun sa akin at sinabing pagandahin ko daw siya ng bonggang-bongga. Baka Para ikaw naman makaingat. mabighani daw ito sa kanya. Bigyan mo naman ako ng pak! Che, ikaw ang aamin tapos idadamay mo ako dyan. Noong una ay hindi pa ako pumayag dahil Dapat una, sinusuportahan natin yung isa. alam kong masasaktan siya at higit sa lahat ay Sige, ito na lang. matagal ko na siyang Siguro gusto. kung magustuhan man ako ni Anthony, pwede ililibre kita. Gusto mo ba yan? Kaso Oo mapilit na nga. eh. Ano pang may tutulong Kaya ko ayun. sa'yo? Nagpapilit naman ako. 1, 2, 3. Pak! Eddie pa make up. Oo na nga, tara na. Damay pang sinasabi. Mas wala na ito. Ano ba ito? Ano ba ito? Sa kasamaang palad, binasted siya nito at sinabing hindi daw sila talo. Hindi tayo talo. Alex? Ano sabi? At isa pa, wala itong balak na pumatol sa katulad ng papa niya. Masyadong nasaktan ng tatay niya dahil sa sinabi ng lalaking iyon.
At ako naman, dahil ayokong makikita nasasaktan ng tatay niya, inalok ko siya kung gusto nitong gamitin ako para makamukon siya sa lalaki. Masakit man para sa akin kung iisipin na parang ginamit lang ako ng tatay niya. Pero isa iyon sa mga decision hindi ko pagsisisihan. Happy Mother's Day night! Salamat. Kala ko hindi mo nila. Kaya kung magpakalalaki, mahalin lang ako ng tatay niya. At kahit gamitin niya man ako, magpapagamit ako, huwag lang siyang masaktan pa. At hindi nga nagtagal ay naging kami at nabuo namin ang pamilya natin. Nagluto ko pala sina ate ng super karen. Siguradong nagugustuhan niyo, Nay. Masaya naman po kayo, di ba, Nay? Oo naman. Kung masaya naman po pala kayo, bakit pa rin kayo naghiwalay ng tatay? Oo nga, Nay. Ano po ba talagang dahilan kung bakit tayo iniwan ni tatay? Hay. Akala ko noon, panghabang buhay na. Akala ko habang buhay na kami magsasama. Pero dumating din yung oras na kinatatakutan ko. Yun na yung iwan tayo ng tatay niya. Sabi niya kasi hindi niya na daw kayang magpanggap pa na lalaki siya. At hindi niya na din daw kayang lokohin yung sarili niya. At lalong-lalo na daw ako. Kaya, pinalaya ko. Umalis siya. Pero hanggang ngayon po ba, Nay, mahal niyo pa rin si tatay? Sa kabila ng mga pangyayari, mahal na mahal ko pa rin yung tatay niya. Kahit iniwan niyo kayo, Nay? Sinaktan at iniwang luhaan? Sugatan at hindi na mapakinabangan? Sa pag-ibig kasi, hindi naman lahat masaya. Meron ding nararanasan yung hinagpis, lungkot, at sakit. At handang mong isakripisyo lahat ng ito para sa pag-ibig. Okay lang yan, Nay. Dito naman po kami. Mamahalin ka naman namin. Love you, Nay! Mahal na mahal ko din kayo, anak.